Jesus lang. And yung tunay na pagsamba natin sa Kanya, lahat ng glory ay ialay natin sa Kanya. Amen po, amen. Kasi minsan sa mga ginagawa natin, doon na lang tayo dumedepende. Kaya ngayon po, mas makita natin na siya dapat yung pinaglalaanan natin ng oras, siya dapat yung sinasamba natin at binibigyan ng kaluwalhatian. Amen po, amen. So yun po, kaya po sa oras na to, tayo po ay umawit ng papuri sa ating Panginoon. Ayan, so kaya po ang title ng song natin is Glory. Ayan, so yun po. Ayan, so bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah Lord, hallelujah. Salamat Panginoon sa oras na to, Panginoon, na ikay aming mapapupurihan, Panginoon. Hallelujah, patuloy Lord na inaalay namin sa iyo lahat ng papuri, Panginoon. Hallelujah, dahil ikaw lamang yung karapat-dapat, Panginoon. Hallelujah, dalangin namin Lord na makita namin na sa bawat isa na nandito, Panginoon, na ikaw lang, na sa iyo lang namin lahat ng glory, Panginoon, lahat ng honor, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. Ayan, so, ayan, bago po tayo mag-start, lipat po kayo ng ibang upuan sa kabilang side. Magkakakilala na kayo dyan, lumipat kayo sa ibang side. Amen. Ayan. Ayan. Sige po. Patuloy po natin ipalakpak ang ating kamay. At patuloy po tayong umawit sa Panginoon. Great is the Lord God Almighty. Great is the Lord on high. The train of his robe fills the temple, and we cry out,
po tayong sumamba sa Panginoon. We worship you. Pwede po natin taas ang ating mga kamay bilang magsamba sa Panginoon. There's none that compares.
shining light, ever living God, we adore you. We adore you. Ibigin natin ang pinakamalakas na palakpak at pagsigaw ng hallelujah sa ating Panginoon. Hallelujah! We adore you. We adore you. Yes, God. Hallelujah. Patuloy po tayong manatili sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Patuloy po tayo na manatili sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat po, Panginoon, dahil hinayaan mo, Lord God, yung bawat isa, Lord God, ay makaawit sa iyo, Panginoon. Kaya sa oras na to, Lord God, patuloy, Lord God, na pangunahan mo po yung gawain namin. Patuloy po tayo na manalangin para sa ating bansa natin, na pangungunahan po ni Sister Joyce Terdenia. Yes, Lord. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Jesus. Lord God, sa oras na to, tinataas namin sa iyo ang aming bansa, Lord God. Dalangin ko na yung bansa na to ay tatayo sa iyo, Lord God. Hallelujah, Father God. Tulungan mo, Lord God, na yung mga tao sa bansang Pilipinas, Lord God, ay manatiling tapat sa iyo, Lord God. We declare na yung mga taong hindi pa naaabot ng iyong salita, Lord God, ay maaabot namin, Lord God, in Jesus' name. Alisin mo lahat ng kalamidad, Lord God, na ginagawa ng kaaway sa aming bansa para maputol yung paglilingkod namin sa iyo, Lord God, in Jesus' name. Dalangin ko, Lord God, na yung bansang Pilipinas ay tatayong buhay sa iyo, Lord God. Tatayong tapat sa iyo, Lord God. We declare na yung victory na nagbumula sa iyo ay bababa sa aming bansa, Lord God. Dalangin ko rin na yung bansang Dubai, Lord God, we declare kung ano man yung ginagawa ng kaaway sa kanilang mga kalamidad, Lord God. We declare na iingatan mo yung mga tao na hindi pa nakakilala sa iyo, Lord God. Dalangin ko na hindi pa ito yung tapos, Lord God, sa kanilang mga buhay, Lord God, dahil sila ay makakakilala pa sa iyo, Lord God. Hallelujah. Kaya po sa oras na to, Lord God, tinataas namin yung mga tao sa bansang Dubai, Lord God. We declare na i-revive mo yung mga tao doon, Lord God. Ikaw yung mangunguna sa kanilang mga buhay at patuloy na ipapakilala mo yung totoong Diyos na meron ka, Lord God. Hallelujah. We declare na yung kaligtasan ng mga tao sa bansang Pilipinas, Lord God, maging sa mga ibang lugar, Lord God, ay magdideklara lahat ng kaligtasan sa mga tao na to, Lord God. Hallelujah. Ilayo mo po sila sa sakit at karamdaman na pinaparanas ng kaaway, Lord God. In Jesus' name. At we declare na yung poverty, Lord God, na nangyayari sa aming bansa, Lord God, ay matutupok na sa oras na to, Lord God, in Jesus' name. At palitan mo to, Lord God, ng kasaganahan na nagmumula sa iyo, Lord God. Hallelujah. Patuloy, Lord God, na nilulukban namin ng iyong banal na dugo ang bawat bansa, Lord God, na pinalangin namin sa oras na to, Lord God. At ikaw po yun, hindi pa natatapos sa lugaring ito, Lord God, dahil ipatuloy mo pang ipapakita yung glory mo sa aming bansa, Lord God, in Jesus' name. Salamat, Lord, dahil ikaw yung Diyos na nagiging buhay sa bawat tao, Lord God, sa bansa namin, Lord God. Hallelujah. At patuloy, Lord, na ikaw yung mag-ingat sa mga tao na to, Lord God, in Jesus' name. Salamat, Lord. At ikaw po yung patuloy na manguna sa gawain na to, Lord God, sa bansang Pilipinas namin, Lord God, in Jesus' name. Amen. Amen. Ayun. So, yung bawat isa po ay maaari na pong umupo. Konting announcement lang po na panatiliin lang po natin na malinis yung kapaligiran ng ating church. Yung mga kalat po na nakikita natin, maaari na po nating damputin para po tayo ay makatulong din sa mga ministries na ng maintenance. So, sa mga gagamit po ng palikuran ng CR ay dito na po tayo nagsi-CR ngayon sa likod ng stage. May CR po doon. And panatiliin lang po natin na malinis ito lagi pag aatapos nating gamitin. So, ayun po sa mga sasama po ng water baptism, alam naman po natin na na-move to noong May 1. Sa mga sasama po, maaari po tayo magbaon ng mga
pagkain natin. Kung mag-isa ka lang sa pamilya nyo, pwede kayong maghanap ng mga makakasalo nyo, makakasyoso sa dadalhin na food. So, ayun lang po, tinatawagan po natin yung speaker para po sa tithes and offering na si Ate JD po. Hello, ayun. Good morning po sa ating lahat. At sa oras naman na to, i-bless naman po natin si Lord sa pamamagitan ng ating mga tithes. Ayan. Hello po, nakikinig po ba ang lahat? Amen. Ayan. So maganda yung message natin ngayon. Sabi dito, why tithing is the first step into ministry. So sabi dito, paying your tithes is your first step toward respecting the minister. Paying tithes is your first chance to show respect for the things of God. It is your first chance to show respect to minister and their calling. So, kapag nagbibigay din tayo ng ating mga tithes, hindi lang yon yung naguhulog tayo, kundi nagbibigay din tayo ng paggalang sa mga minister ni Lord, sa mga, tsaka yung pera po natin ginagamit or yung binibigay natin, ginagamit po yan para sa minister ni Lord, para continue yung support sa mga gawain ni Lord. Amen. Ayan. So hindi lang po hindi po nasasayang yung mga pera nating binibigay sa ating church. Nagagamit po yan sa pagbili, pagbayad sa ating mga bill, sa mga services natin. Kung may mga event man tayo, nagagamit po yan para continue pa rin yung pagkilos ni Lord sa iglesyang ito. Amen. Amen. So sa oras po na to, yung mga bawat isa po na magkakaloob, ayan, itaas po natin at atin pong ipag-pray na patuloy pa rin tayong pagpalain pa ni Lord. Amen. Ayan. So let's pray po. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh God, Panginoon, salamat na pinakita mo sa amin, Panginoon, na hindi nasasayang yung pagbibigay namin, Panginoon, yung kaloob, Panginoon. And we pray, Lord, sa bawat isa, Panginoon, na magkakaloob, oh God, na maging bukal to sa puso in Jesus' name at maging faithful din po, na patuloy na maging faithful yung bawat isa in Jesus' name. Continue to bless them, Panginoon, in Jesus' name. Nakikita mo po, Panginoon, yung pangangailangan ng bawat isa at lalo-lalo na po yung iglesia na ito in Jesus' name. Patuloy, Lord, na ma-respect ka pa, Panginoon, sa bawat tithes na magmumula, Panginoon, sa umagang ito in Jesus' name. Patuloy, Lord, na yung ikaw ang mag-glorify sa pamamagitan ng mga tithes na to. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, lapit na po tayo sa harap. Thank you po. Good morning, good morning. Masaya po ba tayo nandito tayo? Amen. Masaya ba tayo na nasa Inside Out Part 3 na po tayo? Amen. Next week, meron po tayong bagong message. Ang series natin ay pinamagatang Faithful Contractor. Ayan. Tungkol yun sa kung paanong maging tapat sa contract natin with the Lord, sa covenant natin with the Lord. Ayan. Uy, bago pa yun sa mga bagay-bagay. Nauna na yun. Anyway, hello po, good morning sa mga nasa online. Ako po si Pastora Meritel Garcia. Sa mga hindi nakakilala sa akin, welcome po sa Rock of Ages Revival to Mission Church. So, nasa pangatlong series na tayo. Ano yung number 1? Konting review lang. Ayan. So, mahalaga yung pinag-uusapan. Ay, sorry, may mga bago pala tayong kasama. Hello po. Ano pangalan niya? Herbert. Hi, Kuya. Ayan. Tsaka welcome back. Ayan, sa mga kasama ni Angeline. Ayan, sila, Kuya. Nakalimutan ko yung names nila. Si Kuya tsaka si Ate. Ha? Michael and Sarah. Tama. Ayan. Welcome back. Ayan, si Andrea, si Mitch. Tama ba? Mitch. Okay, tama na ako. Ayan, tsaka sa bawat isa. Ayun, masaya tayong lahat na nandito tayo. Amen? Amen. So, dito po sa message natin. Hello, welcome back din pala sa inyo. Ano ulit mga names nila? Sorry po. Ayan, si Prince tsaka si Yana. Welcome din natin sila. Ayan. Pagka introvert, medyo mahiyain no? Pagka extrovert, hi, hello, ayan.
Ayun. Okay, so tayo po ay nasa message sa mga bago, sa mga hindi po nakaabot nung nakaraang series natin. Pinag-uusapan po natin kung paanong gusto ni Lord mabago tayo from the inside out. Gusto niya hindi lang panlabas. Kasi po maraming tao, binabago nila yung panlabas lang, pero yung loob nila hindi. Kaya po tayo nahihirapang magbago. At importante po na babago yung panloob natin kasi ito rin po yung titingnan ng Panginoon sa muli niyang pagbabalik. Hindi po siya nakadepende sa mga ginagawa natin, paglilingkod natin, pagiging mabuting tao natin. Ang tinitingnan niya ay loob natin. Kung ito po ay sumusunod sa Kanya, ito po ay nagpapasakop sa Kanya, ito po ay sumasamba ng totoong sa Kanya. Amen? Kaya ngayon, nasa pangatlo na tayo at ngayon ang message natin, Inside Out Part 3, be changed by being vigilant. Tayo daw ay maging mapagbantay. Actually, sa Matthew 25 verse 13, magpo-flow na lang ako hindi ko alam kung nasa dulo kasing part yun Matthew 25 verse 13, sabi doon, maging magpagbantay kayo dahil hindi nyo alam ang oras ng aking pagdating. Ayan, hindi nyo alam ang araw o ang oras man. So gusto ni Lord, maging mapagbantay tayo. Maging mapagbantay. Sabi, maging mapagbantay. Amen? Kasi no number 1, di ba, gusto niya magpabago tayo sa word niya. Pangalawa, magpa-apocalypse tayo. Pangatlo, dapat maging mapagbantay tayo sa sarili natin. So yan po yung buong objective nitong message na pag-uusapan natin. Bakit natin kailangang maging mapagbantay? Bakit kailangan magpabago tayo from the inside out? Amen po? Maliwanag? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat, Panginoon, na sa iyong muling pagbabalik, gusto mong makasama kami. Gusto mong makasama yung bawat isa sa amin. Kaya gusto mo na maging mapagbantay kami. Kasi gusto mo anytime na babalik ka, we're ready. Thank you, Lord. And Lord, we pray na sa umaga pong ito, mabuksan yung mga mata namin kung gaano kahalaga yung inside namin more than the outside. Na huwag kaming maging kampante sa mga ginagawa ng kamay namin, sa ginagawa ng panlabas namin, pero maging lagi kaming alerto kung ano yung estado ng panloob namin. Dahil ito yung mas tinitingnan mo. In the name of Jesus. Holy Spirit, i-expose mo po kami from the inside out. Show us, Lord, kung sino yung kami sa loob. And bigyan mo po kami ng faith, Jesus Christ, na sa pamamagitan mo ay kaya naming magbago. Thank you, Lord. Jesus, glorify yourself in our midst. Holy Spirit, ikaw na po ang magturo sa amin. Tulungan mo po ang bawat isa na maunawaan ito, hindi ma-distract in the name of Jesus. Yung right interpretation of the word ang mangyayari sa oras na ito. In the name of Jesus, Amen. Ayan, sige po, tayo po ay makakaupo na. Okay, so kagaya ng sinabi ko, ang title po ng ating message ay Be Changed by Being Vigilant. So pag-usapan po natin, ang buong pag-uusapan natin ay nasa 1 Corinthians, o unang Korinto, Gs 1 hanggang 12. Kung may mga Bible po tayo, pwede po tayong makibuklat. Sige po, open natin yung mga Bibles natin. Ang unang Korinto ay nasaan? New Testament. Ayan. Pagkatapos ay bago 2 Corinthians. Ang galing. Ayan, unang Korinto. Sa lahat po na nakabuklat, basahin po natin sa mga translations ng Bible natin. Mas gusto ko po yung wag kayong mag-base sa PowerPoint. Yung mga nagpa-PowerPoint lang, yung mga walang dalang Bible. Okay po? Nakabuklat na po ba ang lahat? Magsabi nga ng amen yung mga nakabuklat na. Amen. Syempre, dahil masakit na aking lalamunan, hingi ako ng tagapagbasa. Sino bang gustong mag-volunteer? Ayan. Rose Ann, tara na nga. Volunteer daw, sabi ni Rose Ann, ba't ako? Na-joke lang. Ayan. May tono kasi si Rose Ann Mga bata, ay na-joke lang. Ayan, so basahin po natin unang Korinto 1. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises. Silang lahat ay nalililiman ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa dagat na pula.
Sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual sapagkat uminom sila sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat ang kanilang mga bangkay sa ilang. Ang lahat ng mga nangyaring iyon ay babala sa atin upang huwag tayong maghangad ng masamang bagay, gaya ng ginawa nila. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang magkainan at mag-inuman at tumayo upang magsayaw. Huwag kayong makikiapid, gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya't 23,000 tao ang namatay sa loob lamang ng isang araw. Huwag nating susubukin si Kristo, gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Dahil sa ginawa nila, pinuksa sila ng mga ahas. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol naman sila ng anghel na namumuksa. Nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. Kaya't mag-ingat ang sino mang nag-aakalang sila'y nakatayo at baka sila mabuwal. Thank you, Lord. Thank you, Rose Ann, sa napakagandang pagbasa. Thank you, Lord, sa kanyang mga salita. So, may kita natin dito, dalawang bagay. May mga na-experience yung mga Israelita na pwedeng naging kampante sila. Pero dahil naging kampante sila, na-experience nila yung mga hindi magagandang bagay. So, isa-isahin po natin. Pwedeng, number 1, ayan, naranasan nila yung presensya ng Diyos. Tama? Nalililiman sila ng ulap sa kanilang paglalakbay. Alam niyo yun, habang naglalakad yung mga Israelita, nakaka-experience ng presence ni Lord. Amen. Ano pong feeling? Yung iba kasi hindi pa, kaya describe natin. So mga nasa online, mag-comment po tayo. Anong feeling ng nasa presence ka ni Lord? O nanahimik na kayo. Anong feeling? Masaya? Ano pa? At peace. Ayan, tama. Ano pa? Feeling mabait. Ayan, dito po. Anong feeling kapag nasa presence ka ni Lord? Masaya. Ayan. Safe. Okay, ayan. Opo, 'di ba? Talagang grabe ako pag sa presence ni Lord, the best sa lahat. Alam mo pag may problema ka, pagka may pinagdadaanan ka, tapos pupunta ka sa presence ni Lord, talagang solve na solve eh. Talagang lumulutang. Alam mo yung feeling ng parang nasa langit talaga. Ganun. Kaya nga may kantang, your presence is heaven to me. Diba? Talagang ang sarap. So yan ay naranasan din ng mga Israelita. Okay, ano pa nangyari? Number 2, nagtatagumpay tayo sa mga problema. So sila, ano nangyari habang pupunta sila sa lugar ng Canaan? Merong tumutugi sa kanila, mga Ehipto, mga taga-Ehipto. Nung nasa dulo na sila, wala na silang mapuntahan. Ano nangyari? May dagat sa harapan nila. Bumuka yung dagat, di ba? At nakatawid sila. So, ibig sabihin, nagtagumpay sila sa problema nila. So, sino naman sa atin yung nagtatagumpay sa problema? Amen. Naalala nyo ba ano yung mga problema nyo noon? Sige nga, alalahanin natin. Magmuni-muni tayo. Ano yung mga problemang pinagdaanan mo na akala mo hindi ka makakaalis, pero nagtagumpay ka? Ayan. Taas nga kamay, naka-experience ng gano'n. Armena na yun. Financial. Ayan. Sa iba, bukod sa financial, ano pa yung mga na-experience nyo? Saan po? Sa isip. Thesis. Sa thesis, sa mga nag-aaral, di ba? Tama, akala mo, babagsak ka na, di ba? Sa mga grades sa school, nakapasa ka pa rin, di ba? Sa mga
sa buhay, sa mga problema sa bahay, 'di ba? Mga magkakamag-anak, nag-aaway-away, 'di ba? Akala mo wala na pero nagtagumpay pa rin. Amen. Pwede ba nating palakpakan si Lord? Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa mga victory na pinaparanas nyo sa amin. Ano pa? Number 3, nabautismuhan tayo sa banal na espiritu at sa tubig. So sila din, ganun yan nangyari. It represents yung ulap at sa dagat. Sino po sa atin ang baptized na sa Holy Spirit? Amen. So, pag nabaptize ka sa Holy Spirit, mas nagiging powerful tayo, di ba? Na-experience natin yung gift of tongues, mas nagiging, tayo, nakaka-overcome, compare nung hindi pa tayo nababaptize. Sa mga hindi pa nababaptize, Pastora, ano yung baptism of the Holy Spirit? Meron po tayo encounter sa June. Ayan. So, may session doon, isang buong session, ang favorite ng lahat. Baptism of the Holy Spirit. In-encourage ko po kayo na umattend doon. Tanungin na lang po sa leader nyo kung paano mag-participate dyan. And bautismo sa tubig. Sino po yung nabaptize na sa tubig? Amen. Meron din po tayong water baptism sa May 1. Di ba? Talagang segue sa Sa May 1 po, dito lang tayo sa Jade Farm. Magpasabi lang po kayo sa leader nyo kung gusto nyo pong makasama dyan. Kasi utos to ni Lord sa atin din talaga. At napaka-powerful nito. Kasi publicly, kino-confess natin na wala na tayo sa dati nating pagkatao. At tayo ay binago na ng Panginoon. Kaya maganda po ito, yung water baptism. Both Holy Spirit baptism tsaka water baptism. So, sa lahat na experience nito, sino ang masaya? Masaya. Amen! Diba? Tayo ay publicly we declare na tayo ay alagad ng Panginoon and nagiging powerful tayo sa mga problem sa buhay. Yan po ay napakaganda. Isa sa mga blessing ng pagiging totoong alagad ng Panginoon. Next, Number 4, busog tayo sa spiritual. May devotion na tumadalo sa mga gawain. Ay, yung hindi pala siya na, yung verse sa 1 Corinthians 10 verse 3. Ayun, sa number 4, parang naulit lang, pero meron yung verse. Pero tingnan nyo na lang sa inyong mga Bibles. Ayan, may verse po dyan. Sige nga, pakibasa para nasa sinong baka buklat yung Bible. Sa verse 3, First Corinthians 10:3. Ayun, thank you. Ayan, sorry, di ko nakita. They all ate the same spiritual food. Ayun. Mahihain tong batch na to. Ayan. Nasagot kayo Ayan. Okay. So, they all ate the same spiritual food. So, meron silang pagkaing spiritual. Kumakain sila ng pagkaing spiritual. Sa atin din ngayon, sino kumakain ng pagkaing spiritual? Ano yung pagkaing spiritual? Ayan. Word of God. Tama. Sino nagde-devotion? Amen. Sino pag nagbabasa ng Bible, nagiginhawaan ka? Di ba? Parang nagiging maayos yung takbo ng utak mo, di ba? Nagiging at peace ka. O kaya minsan nasosoplak ka, di ba? Huy, di ba? Ikaw nawawala ka na naman, di ba? Pero pag nagbabasa ka ng Bible, nababalik tayo kay Lord. Amen? Patas yung mga gawain. Sino ang madalas umattend ng gawain? Oy, lahat. Palakpakan mo kayong katabi mo. Very good, consistent. Ayan. Tsaka di ba pag uma-attend tayo, ang sarap Parang, sino sa inyo nagpapasalamat na Sunday na naman? Pag Saturday, di ba? Yes, Sunday na naman. Maayos na naman ako, di ba? Mabubusog na naman ako in the spirit. May panlaban ka na naman sa weekdays, di ba? Amen. Ayan. Ang sarap. Yan din ay blessing ng pagiging alagad ni Lord. Ano pa? Number 5, tama ang doktrina at si Jesus ang ating pundasyon. Ayan. Ganon din sa mga Israelites nung time na yon, tama yung doctrine nila na si Yahweh ang Diyos nila, si Jesus yung Messiah. At tayo din sa panahon natin ngayon, nagpapasalamat ba kayo at masaya kayo na hindi si Allah, hindi si Buddha, hindi si Kibuloy, sino pa ba yung mga natin, Diyos-Diyosan? Yung araw, mga hayop yung kanilang Diyos. Di ba po? Yung iba walang Diyos, di ba? Pero sino sa inyo ang masaya na napunta ka kay Jesus? Di ba? Sino naghayo sa'yo? Pwede mo mong pasalamatan yung naghayo sa'yo. Uy, salamat Thank you, dinala mo ako kay Jesus, di ba?
He's the way, the truth, and the life. Amen? Amen. At yung pundasyon natin, tama. Tayo ay founded sa Bible. At masaya rin po ba kayo na kahit na kumakalekwak na yung ibang mga churches, kung saan na yung mga beliefs nila napupunta, pero sa atin, sa church natin, firm pa rin tayo sa Word of God. Firm pa rin tayo nagsastand sa truth ng Bible. Amen po? Amen. Alam nyo, wag tayong tumingin sa bilang, wag tayong tumingin sa ganda ng church, wag tayong, though dumadami naman tayo, yes, at gumaganda naman yung church natin, yes, pero hindi po yun ang basihan, no? Kundi yung pagiging tamang pundasyon, kundi si Jesus Christ yung tamang foundation. He is the chief cornerstone. Kapag nandun po yung ating church, tayo ay masaya. Amen? Tayo ay pinagpala. Amen po? Amen. Amen. Alam mo yung kaaway sobrang tuso eh. Malilin lang ka talaga pagka, buti na lang, we're blessed. Amen. Na si Jesus lagi tayong dinadala sa tama. Amen po. Pati sa mga nasa online, amen po ba? Amen. Pero pwede ding sa kabila ng mga ito, sino nagandahan dun sa 1 to 4? 1 to 4 ba yun? 1 to 5, sorry. Sino nagandahan dun sa 1 to 5? Sinong feeling blessed? Hashtag. Amen. Pero pwede din daw po, sa kabila ng mga ito, kahit na nararanasan natin yung mga to, or gusto ni Lord iparanas sa atin yung mga to, meron pa ding pwedeng mangyari sa atin kung hindi tayo magiging mapagbantay. Una, magpaikot-ikot tayo sa kawalan hanggang mamatay tayo. So, tingnan niyo po yung mga Israelites, ang ganda ng foundation nila, di ba? Nararanasan nila yung presence ni Lord. Busog sila sa Word of God. Pero bakit sila nagpaikot-ikot sa ilang? Alam niyo po yung nangyari sa Israelita, hindi sila nakarating lahat sa Promised Land. Ang gusto ng Diyos, makarating sila sa Promised Land. Pero 40 years silang nag-ikot-ikot sa ilang. Nakita niyo yan sa 1 Corinthians 10 verse 5. Hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat ang kanilang mga bangkay sa ilang. That's why, mga kapatid, maraming Christians ang paikot-ikot ang buhay. Hindi ko alam kung kayo yon or may mga kilala kayo na Christian naman, nararanasan naman yung presence ni Lord. Di ba may mga minsan natatanong natin yan, ba't kaya ganun? Uma-attend naman sila ng church. Di ba? Parang nag-aano naman, nakikinig naman, umiiyak naman pagka may altar call, di ba? Ano naman, may devotion naman. Pero bakit ganon ang kanilang buhay? Paikot-ikot lang. Ano yung pwedeng paikot-ikot? For example, sa finances, hindi na lumago. Ikot-ikot lang. Nagigets niyo po? Halimbawa, sa sa ministry, 'di ba? Hindi lumalago. Nagigets niyo? Puro yung members, puro ganun lang. Hindi nag-grow. O kaya sa estado ng buhay, 'di ba po? Sa pag-aaral, gusto mo naman tumaas yung grades mo, bakit laging 7? Bakit laging ganun? Tataas 8. Diba? Kaya, laging 2. Hindi man lang makauno. Uuno, 1.75. Yun na yun. Gusto mo mag-1 man lang. 1.5, 1.25. Nagigets natin? Nagigets niyo po? Sa mga sahod natin, ba't ganun? Sa love life, ba't lagi ka nasasaktan? Ba't laging ganun? Ba't ikot-ikot lang? Christian naman. Diba? Nagigets niyo po? Hindi porket Christian ay maayos na ang takbo ng buhay. Hindi porket Christian makakarating sa Promised Land. Yun yung kwento ng mga Israelita na dapat nating makita. Amen po? Amen? Nandyan po ba tayo? Tingnan mo ang katabi mo. Sabihin mo sa kanya, buti na lang nandito ka. Akbayan mo siya. Sabihin mo, sabay tayo Punta tayo sa Promised Land. Punta tayo sa Promised Land. Huwag ka papaiwan. Amen? Number 2, ano po yung nangyari? Sa isang araw lang ay mamatay tayong lahat. Posible po itong mangyari kahit sa mga Christians. Kahit mga Christians. Kahit nakakakilala kay Jesus, nararamdaman yung presence niya,
pwede tayong makasama sa mga aksidente, kalamidad. Tingnan nyo yung nangyari, 1 Corinthians 10 verse 8, 23,000 ang namatay sa loob lang ng isang araw. And hindi ito imposible dahil sa mga kalamidad na nangyayari ngayon, sa lahat ng events na nangyayari ngayon around the world. Di ba yung sa Israel pa lang, nung nag-start yung Israel, yung issue sa Israel tsaka sa Iran, di ba? Hindi mo ine-expect pati mga civilian na dadamay, di ba? Siguro may mga Christians doon. Tsaka bakit may mga Christian na uma-attend, perfect attendance sa church and all, bakit sila dumaranas ng pagkaape? Na mamamatay sila sa aksidente. Di ba, nagtataka ba kayo? Ba't ganun? Nandyan po ba kayo? Ako din ang ganun eh. May mga questions din ako. Bakit na-experience nila yung mga bagay na yon? Bakit may mga hinahayaan ng Lord mangyari yon? Di ba po? So, hindi kasi natin alam yung inside out. Pero si Lord, alam niya. Alam niya yung inside out. So, anong nangyari? Ayan, meron tayong may example. Ayan, meron po tayong video, yung latest news ngayon sa Dubai. Ayan, so hindi ko to alam, pero nakita ko lang sa Facebook. So, panoorin po natin. Ito pala yung nangyayari last week lang sa Dubai. Alam ko yung last na na-experience nila ito is 1949 pa yata. So, ito yung nangyari siya ulit. And, ayan o, tingnan nyo yung picture, grabe. Talagang tinatangay yung mga parts ng building. And ito ay hindi first time nangyari sa mundong to. Di ba po? Alam natin na madaming ganitong nangyayari around the world. Hindi lang ngayon, pero pati sa mga nakaraang taon, nakaraang buwan, di ba? Kahit yung Pilipinas, nililindol tayo, di ba? May mga tsunami, may mga tornado, may mga yung sa Rio de Janeiro, di ba? Yung alam niyo yon, yung ang daming nangyayari sa buong mundo, yung Israel hanggang ngayon, may gera pa din. So ito ay nangyayari sa atin dahil sa ating mga kasalanan. So, hindi ito ginawa ni God. Ito ay bunga ng ating kasalanan. Bunga ng kasalanan ng mga tao para magising tayo. Amen po? Amen. So, yan yung number 2. Ito ay posibleng mangyari kahit pa mga Christians. Hindi yun, yung pagiging Christian sa panlabas ay dito nakadepende kung ano yung gagawin ng Diyos sa atin. Ang tinitingnan niya yung panloob natin. Amen po? Amen. And number 3, mapatay tayo ng kaaway. Sa John 10:10, sabi dito, huwag natin subukin si Kristo gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Dahil sa ginawa nila, pinuksa sila ng mga ahas. Sa Old Testament, kung mababasa niyo po, may mga serpents, may mga ahas na lumabas, pinagkakagat sila, natuklaw sila, namatay sila. Dahil sa kasalanan nila. So, it's possible din na mangyari sa atin. Kung ngayon na-experience natin na may mga namamatay sa areas sa ating buhay, evaluate natin yung sarili natin. Amen po? Amen? Amen po? Amen. So, tingnan mo ngayon yung buhay mo. Meron bang namamatay sa'yo? Or may nawawasak? Number 4, winawasak tayo ng kaaway. Kasi alam mo yon, may right eh. Sino dito mahilig magreklamo? At tingnan natin, wag din tayong magreklamo, hayagman o bulong, tulad ng ilan sa kanila. Kaya anong ginawa sa kanila? Nilipol ng anghel na namumuksa. Kasi naririnig ni Lord. Maitatago natin, pero naririnig ni Lord ang lahat.
At dahil doon, ano yung nangyari sa kanila? Nawasak ng kaaway. The thief comes to steal, kill, and destroy. Sa totoo lang, walang karapatan ng kaaway galawin tayo unless meron siyang nakikita na legal ground. Hindi tayo, poproteksyonan tayo ni Lord hanggat walang butas. Pero pag may nakita, Lord, tingnan mo yung lumalabas sa bibig. Tingnan mo kung ano yung mga binubulong-bulong niya. Tingnan mo kung ano yung mga chinachat niya. Tingnan mo kung ano mga pinagsasasabi niya, Lord. Kahit na gusto kang iligtas ni Lord, ikaw yung gumawa na ikawawasak ng buhay mo. Ano nangyari? Nakakakilos yung kaaway sa atin. Kahit Christian tayo, kahit leader tayo, kahit na pastora ako. Nagets po natin? Kahit na ano pa yung grabing, kahit mag full-time ka pa sa church. Nagigets po ba natin? Kahit na todo bigay ang ating paglilingkod sa Panginoon. Pero yung inside natin, hindi natin pinapaayos sa Panginoon. Ganyan po yung mangyayari sa atin. Naintindihan? Buti na lang love tayo ni Lord. Kasi sinasabi niya to sa atin. Amen? Kung walang pakialam ang Diyos sa atin, bahala kayo dyan. Hindi ko to sasabihin sa inyo. Buti na lang may pakialam si Lord. Amen? Amen? May verse tayo dyan. Ay, may tanong muna pala. Tama o mali? Si Jesus ay dumating na hindi na natin pagdadaanan ng mga to. Tama po ba to? Ayan. Marami pong may ganyang paniniwala. No? Na porket nasa New Testament na tayo. Tama ba? Dahil nandito na si Jesus, namatay na siya sa cross. Ibang Jesus po yung sinasamba nila. Dahil namatay na si Jesus sa cross, tayo ay malaya na. Di ba? Tayo ay pinalaya na ni Lord. Pwede na nating gawin ang lahat. Kasi namatay na si Jesus sa cross para sa atin. Pinatawad na niya tayo. Love na love tayo ni Jesus. Namatay siya para sa atin. Tama po ba yun? Kahit magpatuloy tayo sa kasalanan, dahil love na love tayo ni Jesus, hindi niya tayo pupuksain. Tama po ba yun? Mali po. God the Father and God the Son, kaya nga sila Trinity, pareho lang sila. Ang kasalanan ay kasalanan pa rin. Kaya nga namatay si Jesus sa cross para sa kasalanan natin. Kung hindi niya tinitignan yung kasalanan na ganun kaseryoso, hindi siya mamamatay sa cross. Pero kaya niya nagawang ibigay yung buhay niya dahil alam niya yung gaano katindi yung kasalanan na kaya niyang pumuksa ng mga tao. Ganun tayo kamahal ni Jesus. Yun ang totoong pagmamahal. Amen po? Naintindihan natin? So ang tama, ano yung nakalagay dyan? Sabi sa 1 Corinthians 10 verse 11, nangyari yun sa kanila bilang babala sa iba at sinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. Kaya may Old Testament. Sino nagtataka? Ba't kailangan ba nating basahin pa yung Old Testament? Bakit kailangan pang pag-aralan yung history ng Israel? Eh, hindi naman yan Pilipinas. History niya ng Israel. Di ba? Bakit kailangan nating basahin yung mga kwentong ganyan? Ito ay parang magsilbing babala sa atin. Babala. Di ba? Sabi ko nga nung kaninang umaga, di ba? Yung mga babala, dapat pinagpapasalamat natin yan, di ba? Kasi kung walang mga babala, bawa, wet floor, di ba? Yung may ganon, yung may sign, wag kang dadaan kasi basa yung madudulas, di ba? Ano pa, yung mga alam nyong babala, wag kang tatawid, nakakamatay. Ano ba yung mga babala na ano natin? May malalaglag. Di ba yung gano'n? May construction sa taas. May sign na huwag kang dadaan doon, mababagsakan ka. Tama po, may butas, huwag kang dadaan dyan, malalaglag ka. Ito rin ay babala. Amen? So lahat ng mga hindi yan para matakot tayo. Pero para ma-warn tayo na huwag mo nang gawin yan. Huwag mo nang gayahin yung Israelita. Matutulad ka sa kanila. Yan yung sinasabi ni Lord. Kaya niya tayo pinagbabasa ng Bible. Kaya para pag nabasa mo yung story na yan, maging aware ka, maging conscious ka sa mga ginagawa mo. Huwag ka nang matigas ang ulo. Amen? Hanggang sa huling araw, tayo ba yung nasa last days na? Amen? Para sa atin to. Amen? Mula noon hanggang ngayon, kasama ka. Sabihin mo sa katabi mo, kasama ka.
Mga nasa online, kasama ka. Lahat tayo kasama dito. Lahat tayo pwedeng magaya sa ending nila. Sino gustong magaya sa ending ng mga Israelita? Nagpaikot-ikot sa hilang hanggang mamatay. Diba? Ayaw ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, ayaw ni Lord. Gusto niya makarating ka sa promised land. Kaya huwag ka nang pasaway. Ayan, hanggang hindi pa bumabalik si Jesus, maaari pa din itong mangyari sa atin. Kaya tayo binibigyan ng babala ng Diyos. Sabi sa 1 Corinthians 10 verse 12, kaya't mag-ingat ang sino bang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya mabuwal. Sino po sa atin yung nakatayo ngayon? Praise God, diba? Yung mga nakatayo, matatag, matibay sa pananampalataya, hindi umaalis kahit may mga pagsubok. Sino ganon? Amen, diba? Kahit na ang daming distraction, nagpapatuloy ka pa rin. Praise God, pero wag kang magiging kampante. Kahit na ganyan ang estado ng spiritual life mo. Amen. Yung iba kasi masyadong masaya. Oy, okay ako, yes. Hindi na ako kagaya noon. Di ba? Na parang ang layo-layo ko na sa dating ako. Di na ako minom. Pagka Friday, lagi ako sa church. Di ba? Pagka Sunday, lagi ako sa church. Layo-layo ko na. Di ba? Hindi na ako kagaya ng dati. Huwag tayong kampante po. Amen. Sabi po dito, next. Anong mangyayari? Huwag tayong kampante, huwag tayong feeling may immunity. Ano yung feeling may immunity? Uy, walang talab sa akin yan. Di ba yung immunity? Pag malakas yung immunity mo, kahit may mga virus sa paligid mo, di ka mahahawa eh. Ganun tayo eh. Kaya malakas loob natin pagka may mga inuman, di ba? Haharap tayo. Uy, galing ako sa church eh, di ba? Uy, ano eh, on fire ako eh. Nakatagpo ko si Lord nung Sunday. Gumawa ako nung Sunday. Di ba? Kaya malakas loob natin tumalak. Di ba? Malakas yung loob natin mang-away na naman. Di ba? Galing akong church eh, di ba? Hindi po ganun. Amen po. Amen. Huwag tayong kampante. Tanda, meron akong sa inyo. Sino sa inyo na-experience mo yan? Nakampante ka, tapos nawala ka. Alam mo yon, yung akala mo okay ka kasi nasa destiny class ka, yes, di ba? Encounter ka, yes, di ba? Di mo na malayan kasi nakampante ka, feeling mo may immunity ka. Feeling mo ganito eh. Sobrang believe sa sarili, di ba? Oy, ang dami kong alam sa Word of God. Ang dami kong natututunan. Oh, nakikinig ako kay Pastora. Pag sinabi ni Pastora mag-send ako natutunan, nagsesend ako, di ba? Pag sinabi mag-send ng balasik score, nagsesend akong balasik score, di ba? Oy, balasik ako 100%, di ba? Feeling natin ba kaya na natin lahat? Ano? At dahil ganon, doon tayo bumabagsak. Doon tayo bumabagsak. Diba? Tapos feeling natin laging tama. Porket 100% di na tayo makorek. Ayaw na nating magpatuwid sa leader natin. Ayaw na nating mapagsabihan. Diba? Feeling natin, ang taas natin. Glilingkod ako, ma-attend ako ng church lagi. Nasa ministry pa nga ako eh. Dala-dalawa pa nga ministry ko. Dapat ka, binabayaran ako eh. Yung trabaho ko nga, di ko na makasikaso eh. Diba? Pero alam mo yun, nagiging arrogant tayo. Nagiging, ano yung arrogant sa Tagalog? Mayabang. Yes, nagiging mayabang tayo. So, ano nangyayari? Yung outside ay Christian, pero yung inside natin, kaparu-parusa pala. Diba? Diba? Sa panlabas, ang bait natin sa harap ng mga tao. Diba? Uy, ano yan, oh? Maka-church yan. Uy, maka-Diyos yan. Uy, galing simbahan yan. Diba? Ganun yung tingin nila sa atin. Uy, pastor, po-bless nga. Diba? Ginaganon tayo ng mga natin, mag-anak. Yung ganon. Diba? Pero hindi lang, sabi ng Lord, hindi nyo lang alam. Hindi nyo lang alam. Hindi nyo kilala yan. Diba? Pero si Lord, kilala niya tayo. Amen? Yeah. Kaya nyo pa ba? Okay, so may application tayo. Sino ang gusto na maging mapagbantay? Amen. Sa oras na to, ngayon, titingnan natin, saan ka nadali? Ni Taning. Saan ka niya nadali? Or, saan ka niya pwedeng daliin? So ngayon kasi hindi ko alam sa inyo kung sino yung nakatayo at kung sino yung nakabuwal. Pero alin man doon, kailangan maging mapagbantay tayo. Amen?
Amen. Okay, so number 1, paano maging mapagbantay? May meaning pala yung mapagbantay. Sabi dito, 3 yung meaning niya. Sabi doon, nung una, maging watchful especially for danger or disorder, or maging mapagbantay sa panganib o kaguluhan. Dapat daw binabantayan natin yung ating sarili sa mga panira ng kaligtasan. Bigyan niyo ako ng example ng mga panira ng kaligtasan. By the way, kaya natin ito pinag-uusapan kasi once saved is not always saved. Amen po. There are things na pwedeng makaalis ng salvation natin kung hindi tayo magiging mapagbantay. The Israelites, they are God's children. They are God's called people. They are God's chosen treasure. Pero naiwan pa din sila. Hindi sila nakarating ng promised land. Kasi hindi sila nagdire-diretsyo. Amen? Amen po. So ano yung mga panira ng kaligtasan? Anong pwedeng makapag-alis ng kaligtasan na tinanggap natin? Yun yung ako sample. Ano po? Media. Ano pa? Boyfriend. Yes. Uy, tamang-tama. Mapag-uusapan natin yan. Kinabahan na yung iba. Ayan, okay. So yan, alamin natin, di ba? Alamin nyo yung mga nakakapag-alis ng kaligtasan natin. Paano mo malalaman? Nalalayo ka kay Lord. Diba? Alamin mo, kunwari, sino sa inyo naging close kay Lord once in your life? Naging close ka kay Lord? Amen. Bakit ka nawala? Lumablame talaga. Ayan. So, isipin nyo makinig. Isipin nyo, be specific. Kasi nonsense tong gawain natin. Kung pag-uwi mo, ay, basta dati nawala ako kay Lord. Di mo pa rin, ano ba? Paano mo babantayan yung hindi mo alam kung saan ka magbabantay? Di ba? Pag sinabing babantayan, pag andyan na siya, ganun ka na. Paano kung di mo alam? Di hayaan mo lang. Sige, pasok lang, pasok. Lahat pinapapasok. Di ba sa Jollibee, di ba? May security guard tayo. Di ba? Pag alam, di ba, kahina-hinala, si Rayson, nandiyan ka ba, Rayson? Si Rayson security guard, yun eh. Di ba, pag mukhang kahina-hinala, hindi mo papapasukin, di ba? Tama ba? Lalo na yung mga history. Ikaw, may history na nga, papasok ka pa ng papasok. Alam mo na kung ano nang ginawa sa buhay mo, pinapapasok mo pa. Di ba? Tama po ba? Ayan. Okay. Ang daming reaction no? Ayan, makinig na. Unable or unwilling to sleep or rest, hindi matutulog o magpapahinga, bantay. Alala ko si Rayson talaga. Kasi si Rayson yung trabaho niya, minsan 12 hours ata siya na talagang straight. Galing nung katawan ni Rayson. Talagang nagbabantay siya. Lahat ng companies may ganon. Tama po, may security na kahit naggabi may nagbabantay. So ganon din sa atin. Hindi pwedeng Sunday, bantay sarado ka, tapos Monday, let's open 24 hours. Come on, diba? Dito tayo lahat, diba? Hindi ganon. Amen po. Kaya ang dali-dali mong mapasok eh. Anong tawag doon? Bala na kayo. Devoted completely to one object. Isa lang ang priority. Pag watchful tayo, isa lang ang pwedeng pumasok sa buhay mo. Si Jesus lang. Pag si Jesus gustong pumasok, Jesus, tara. Excited ako makasama ka, di ba? Pero pagka si Satanas, si Tukso, kung ano-ano, dapat mapagbantay. Amen? Feeling ko daming nadadali dito. Mga Kristiyano, di ba? Dahil hindi tayo nagiging mapagbantay, ang dali-dali nating mapasok. Amen? So ano yung dapat nating binabantayan? Number 1, sarili natin. Una-una yung sarili natin. Ayan. Sabi dito, tingnan niyo po to, isa to sa napakagandang revelation sa akin. Bakit ba? So may tanong ako, tingin mo na kayo sa akin. Nagtataka ba kayo bakit ang pasaway mo? Konti lang. Hindi. Sino sa inyo yung nagtataka na, bakit kaya ulit-ulit akong gumagawa naman? Ayoko naman eh. Diba? Yung parang, gusto ko naman maglubay. Gusto ko naman sumunod. Totoo, diba? Bakit nangyayari yon? Gusto mo naman gawin yung pinapagawa eh. Gusto mo naman na maglubay eh. Bakit ganon? Sa lahat ng mga ganon, basahin. Ano daw ang dahilan? Wala kang self
control. Yun ang number 1 na dapat mong ayusin. Dapat magkaroon ka ng self-control. Ito ay galing sa Holy Spirit. Pwede natin itong hingin. Amen? Pag wala tayong self-control, ano po yung next po? Huwag maliitin ang mga maliliit na bagay. Sa lahat to, in general. Tandaan nyo po, pag marunong kang mag-control sa sarili mo, makokontrol mo na pati tukso, pati kasalanan, pati lahat ng gusto mong kontrolin, makokontrol mo. Pero pag maliit na bagay hindi mo makontrol, hindi mo rin makokontrol yung tukso at kasalanan. Okay? So for example, mamaya na. Sino dito may manya na habit? mamaya na, bukas na, next week na. Kasi, tapos dinidefend natin yung sarili natin. Kasi busy ako kasi ginagawa ako kasi yung ganito po. Di ba? Yung mamaya na yan, nakakasuway yan. Yan ang dahilan kung bakit ka nagiging pasaway. Yan. Pero pag nakontrol mo yung mamaya na yan, magiging mabait ka kay Lord. Try mo i-practice yun. Yung pagkahalimbawa, alam mo na may dapat mong gawin. Ngayon na. Diba? Halimbawa, hindi lang sa personal, pati yung mga inuutos sa atin ng magulang natin, inuutos ng mga leaders natin. O sige po, mamaya. Diba? Ganon. Ay, nako. Ngayon na. Kapag may sinabi, opo, ngayon na po. Sabihin nyo nga sabay-sabay, opo, ngayon na po. Yan, ganyan dapat yung response, ha? Ngayon na po, tapos mamaya na. Ayusin natin. Ano pa? Konti na lang. Ano yun? Konti na lang. Konti na lang. Konti na lang to. Diba? Konti na lang. Di ba? Bakit yung konti mo naging konti ba? Yung 5 minutes mo, 5 minutes ba talaga? Di ba? Naging 10 minutes, 30 minutes, 1 hour. Wala ka na nagawa. Patawarin niyo po. Patawarin niyo ako. Di ba? Gaganong ka na lang. Di ba? So, pag mong pagbigyan yung sarili mo, yung mga konti na lang, at isa na lang, last episode na lang, di ba? Last video na lang, last hit na lang, di ba? Last baso na lang. Ano pa ba yung mga last nyo na isa na lang? Pati yung bibig, di ba? Na isang, kasi naman inaaway ako Isang chat na lang, isang text na lang, isang pangganti lang. Isang post na lang, isang story na lang. Di ba? Nilalaban natin di ba? So yung mga bagay na yan, dapat hindi natin minamaliit. Ako ay na magbasa. 1, 2, 3. Ano po? Ano pa? Amen. Number 2 na tayo. Wala na po ako. Ito pa pala. Ang kawalan ng kontrol sa sarili ay nakamamatay. Sabihin mo yan sa katabi mo. Tapos tandaan mo yung... Hindi, ganito. Wait. Harap ka sa katabi mo. Face to face. Yan. Tapos tsaka mo sabihin. Sige, sabihin mo. Ayan. Sige. Ang kawalan ng kontrol sa sarili ay nakakamatay. Ayan. Para mamaya... makinig na, para kapag gagawin mo na naman, maaalala mo yung mukha niya. Diba? May bumabulong sa'yo sa gilid. Diba? Nakakamatay yan. Okay, next, number 2, sa love life. Ito kaya sinasabi ni Ate Kat. Sorry, uti ako Ayan, pinatayan na ako. Tagal ko daw. Joke lang. Ayan, sa love life. Okay, ito na tayo sa love life. Kasi nga yung sexual immorality ay... naging dahilan kung bakit namatay ang 23... Sino gusto mapabilang sa 23,000 na namatay? Okay. Ayaw po. Okay. So, anong gagawin natin? Next po. Sexual immorality, ano yung under nito? Premarital sex, di ba? Ayan. So, alam naman natin yan. Pagka tayo po ay ginagawa to outside of marriage, it is considered as sexual immorality, including live-in. Kaya po sa church po natin, in-encourage natin magpakasal. Po, hindi kailangan bongga, hindi kailangan pwedeng sa mayor kung wala tayong budget. Pero ito ay importante kasi ito po ay nakakakos kung bakit hindi kayo lumalago sa pamilya nyo, bakit hindi po kayo nagtatagumpay sa buhay, ganyan, mahirap pa din. May kinalaman po yung sin na ito. Amen? So this is against God.
Amen po. Extramarital, including no divorce and annulment. So, kapag tayo po ay nakasal sa iba, ideally, hindi talaga tayo pwedeng mag-asawa. Pag nag-asawa tayo, nakisama tayo sa iba, it is considered as adultery. Adultery po ito. So, pwede natin itong hingi ng tulong sa Lord, sa Bible, sa leaders. We are open kung meron po tayong mga ganitong issues. Tutulungan po namin kayo, pero susundin talaga natin to. Ito kasi yung Word of God. Amen po. Same sex also, Old Testament and New Testament, nandyan naman yan nakasulat. Ito ay against sa Word of God. Amen po. Amen. Sa mga singles, which is mas marami sa second service. Ayan, makinig po tayo. Ano po yung nakasulat? Ayan. So, dahil mga Christians naman na tayo, alam naman na natin to, no? Alam nyo naman yung kung ano-ano na yan. Kasi ngayon, normal yan. Pero sa Word of God, hindi po yan normal. Amen po. Maganda na habang sino mga wala pang boyfriend, naghahanap pa lang. Ayan. Ngayon pa lang, alam nyo na, hindi po dapat gumagawa ng kung ano-ano. Pag pinapagawa kayo ng kung ano-ano, hindi ka niya mahal. Wala siyang respeto sa'yo, hindi niya ginagalang yung salita ng Diyos. Hindi siya man of God, hindi siya woman of God. Ex yan, ex. Babu! Oo, pag ganyan, no, hindi. Hindi natin yan ine-entertain. Amen po. Mag-isip mabuti bago magpakasal. Ayan, wag munang basta lumagay. Porket maganda, porket pogi, porket mukhang BTS, porket mabait, porket sinabihan ka na, kumain ka na ba? Porket binigyan ka ng rose, ha? Wag tayong, ha? Porket mayaman, wag pok! Mag-isip, ha? Siguraduhin yan po ay Kristiyano. Amen. Man of God. Amen. Or woman of God. Amen. Sa mga girls, wag muna kayong magpapaligaw, ha? Lalo na pagka, ayan, dapat kasal na talaga. Oo na, lalo na pagbata pa lang tayo. Mag-graduate muna tayo. Sino mga nag-aaral? Ayan, magtapos muna po tayo ng pag-aaral. Ano? Not unless ready ka na magpakasal, wag ka munang mag-boyfriend or mag-girlfriend. Kasi yun ay para, diretsyo na kasi yun sa pagpapakasal. Amen po? Amen. Okay. Kasi alam ko naman ang dami nyo nang alam na mga kwento, na mga taong hindi nag-ingat pagdating sa bagay na to. Baka may mga kaklase kayo, kaibigan nyo. Ano nangyari sa kanila? Yun, nabuntis sila. So, ayun nga, buti na lang nandyan si Lord para iahon sila. Pero nandun pa rin yung consequence of sin. So, wag na tayong tumulad. Amen po? Amen. Next, ano pa? Mga magulang, nandiyan na ba yung mga parents? Andito po, wag mangonsinti. Ayan, sa mga anak natin. Porket anak natin kasi may boyfriend yung anak ko kasi magagalit yung anak ko pagka pinaano ko. Kasi mukha namang mabait 'Di ba? Wag po tayong mangonsinti, no? Lalo na't alam natin na na-involve sila sa ganito. Turuan natin sila ng tama. Amen po? Amen. Sa mga leaders na rin siguro na may mga members. Kaya dito po sa church natin, we are proud, mahigpit po tayo sa love life. Hindi lahat ng churches ganon. Dito sa church natin, gusto natin lumagay talaga sa tama yung mga youth natin. Amen po? Amen. Ayan. Kung nahihirapan po yung mga parents, humingi po tayo ng tulong sa mga leaders natin. Ayan. Sa mga kasal na sa una o nasa komplikadong sitwasyon, manalangin ng gabay ng Diyos patungkol sa sitwasyon, humingi ng gabay sa leader kung kailangan. We are here to help po. Ayan. We're here to help. We love you. Ayan. Next, ano daw po yung nakalagay? Ang immoralidad. Tingnan mo naman sa kabila. Yung ibang mukha naman. Ibang mukha. Ayan. Kayo na lang dalawa. Ayan. O, ibang mukha. Ang immoralidad ay... Tandaan nyo yan, ha? Okay, sa flesh kasi yan Next, number 3 na po. Sorry. Ayan, sa attitude sa Diyos. 1 Corinthians 10 verse 9. Ito marami pong tatamaan. Akala natin, porket may relationship tayo kay Lord, porket mabait siya, porket mabuti siya, umaabuso tayo. And akala natin, kahit umaabuso tayo, okay lang kay Lord. Makinig po mabuti. Hindi nyo kilala ang Diyos. Kapag akala mo, pag umaabuso ka,
okay lang kay Lord, hindi mo kilala si Lord. Kasi hindi siya nagtotolerate ng mga umaabuso. Tingnan niyo po ito. Sa amplified version tayo tumingin. Next po. Ano yung nangyari? Next po. Next slide. Ayan, huwag subukin ang pasensya niya. Yung nasa Old Testament, sinusubok nila yung pasensya ni Lord. Ulit-ulit silang nagre-reklamo. Naalala nyo sa Old Testament? Panay reklamo, i-grant ni Lord yung gusto nila. Minsan ganun din tayo Hasagutin ni Lord yung prayer mo. Tapos magre-reklamo ka na naman. Hasagutin na naman, magre-reklamo ka na naman. Di ba po? Nagkasala ka na nun, uulitin mo na naman. Akala natin okay lang kay Lord. Hindi po. Pwede nating maabuso, pwede nating masubok. Ang tawag doon, sinusubukan mo yung pasensya ni Lord. At kapag ganun tayo, may tendency mawasak yung buhay natin. Diyos siya Magulang nga, ikaw, di ba, na magulang ka, tapos yung anak mo, ang kulit, ulit. Napapalo mo Di ba? Paano pa yung Diyos natin? Amen po? Ano pa? Huwag questionin ang layunin niya kung bakit niya hinahayaan ng mga bagay. Bakit kailangan, ba't ang higpit dyan sa church na yan? Bakit kailangan ganito? Ba't kailangan ganyan? Ba't ang daming pinapagawa? Di ba? Dito po sa church, lahat ay nasa Bible. Lahat ng gusto nating i-implement sa church na to ay nasa Bible. We are strict na masunod natin to. Pero aside from that, everything na nakalagay sa Bible, hindi natin dapat kino-question. Amen? If we believe that God is good. Amen? Ano kanina, iba na naman yung revelation sa akin ng worship kanina. Nakita ko lang na grabe, sobrang deserve ng Diyos yung pagsamba natin. Hindi lang dahil Diyos siya, pero dahil si Jesus siya na nag-alay ng buhay para sa atin. Nakita ko kanina habang, ang weird lang kasi kinakanta natin yung we will crown you King of Heaven. Diba? King of Savior, Jesus, Redeemer. Diba habang kinakanta natin yun, nakita ko si Jesus nakapako sa cross, na dumadanak yung dugo niya, nakasuot ng koronang tinik, na nakalatig ko yung likod niya. Sobrang deserve niya yung pagsamba natin. Amen? Sobrang deserve niya yung pagsamba natin na kahit na ano nangyayari sa'yo, ang liit na hindi mo matatanong sa Panginoon na, Lord, ba't hinahayaan mo itong mangyari sa akin? Compare sa ginawa niya na mamatay siya ng ganong katinding sacrifice para lang sa'yo. Pag yun ang tinignan natin, hindi ka mapapatanong, Lord, sige lang, kahit anong gawin mo sa buhay ko, magtitiwala ako sa'yo. Dahil nakita ko yung pagmamahal mo sa akin. Nakita kong gaano kakabuti sa buhay ko na sa kabila ng pagiging makasalanan ko, namatay ka sa cross para sa akin, nag-sacrifice ka para sa akin. Kaya kahit anong mangyari sa buhay ko, Lord, kung hinahayaan mo, sige po. Kung tinuturuan mo ako, sige po. Kung pinapalo mo ako, sige po. Kung may binabago ka sa akin, kung may tinatama ka sa akin, sige po. Okay lang po. I trust you because I saw your love for me. Amen. And ano na po yung huling-huli, huwag abusuhin ang kabutihan niya, kinahahabagan pero nagpapatuloy pa din sa kasalanan. Ang pagsubok sa Diyos ay nakakamatay. So baka ngayon may namamatay sa atin, sa spirit natin, sa life natin, hindi natin alam na sinusubok pala natin si Lord. Amen po. So this is a wake-up call para sa atin. Sino tinamaan? Sino ang kailangang magpabago from the inside out? Okay po. Tayo po tayong lahat. Sabi po sa conclusion natin, buti na lang, sabi po dito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Sino yung ang failure niya, hindi siya naging maingat sa sarili niya? Ayan. Sa love life. Amen. Okay lang, no? Kung bawa dumaan tayo doon, yes, we should be, alam mo yun, okay lang na, thank you, Lord, kasi na-overcome ko yun at gusto mo kong proteksyonan pa sa mga susunod. Amen. And sino yung nakikita niya na, sinusubok ko na pala si Lord. Amen. So, yung mga yan, pwede natin yung pagtagumpayan. Sabi sa 1 Corinthians 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Bibigyan niya daw tayo ng kakayanan para ma-overcome yan. Sino tinatry maka-overcome? Ang hirap.
Amen. Pero binigay ni Lord si Jesus Christ. At si Jesus Christ kasama natin every day. Araw-araw, oras-oras. Kahit hindi mo kasama yung leader mo, kahit na hindi ka wala ka pang Bible reading, pagising mo pa lang sa umaga, meron na agad pagsubok, di ba? Hindi mo pa nahawakan yung Bible mo, meron na agad testings. Pero si Jesus lagi lang nasa tabi mo. Lord, ito na naman sila. Lord, ito na naman ako. Di ba? Pero pwede kang humingi ng tulong kay Jesus. Kasi si Jesus na-overcome na yung mundo. Amen? John 16:33, in this world you will have troubles, but take heart, I have overcome the world. Amen? Dahil na pagtagumpayan ni Jesus yung kamatayan, kayang-kaya nating pagtagumpayan yung tatlo na yan. Baka kasama tayo sa pagbabalik ni Lord. Amen? Hindi tayo magpapaikot-ikot sa ilang. Amen po. Hindi magpapatuloy ang kaaway sa pagwasak sa atin. Amen? Hindi tayo mapapatay ng kaaway. Amen? Maiingatan tayo ng mga aksidente, kalamidad, hindi yan mag-take effect sa buhay natin. Amen po? Amen. Dahil kay Jesus Christ na nasa atin. Amen. Amen. So sa oras pong ito, hingi po tayo ng tawad kay Lord. Sige po, inaanyayahan. Worship team po, full band. Hinihingi ko po na humingi po tayo ng tawad sa Lord ngayon. Kung nakita natin na nagiging nagiging kampante pala tayo, na kaya pala tayo nadadalay ng kaaway kasi bukas na bukas yung pinto natin, hindi natin binabantayan. Ayan, sige po, hingi lang tayo ng tawad kay Lord. Sorry Lord, hindi ako naging mapagbantay. And gawa rin po tayo ng commitment simula ngayon. Gawa po tayo ng commitment simula ngayon na magiging mapagbantay na tayo. Lord, simula ngayon, babantayan ko na po yung sarili ko. Sa sarili ko, sa love life ko, at sa pagrelasyon ko sa'yo, babantayan ko na po. Magkakaroon na po ako ng tamang attitude. Sige po, let's just talk with God right now. Kausapin po natin si Lord. Tulungan niyo po ako. Pwede ka humingi ng tulong. Lord, tulungan mo ako na maging mapagbantay. Mabantayan ko sarili ko 24 hours. Holy Spirit, pag natutulog ako, bantayan niyo po ako. Pati hanggang panaginip ko. Ayoko pong managinip ng mga bagay na ikasisira ng relasyon ko sa'yo. Sa buong araw, kahit nasa school ako, nasa trabaho, huwag mong hayaan na lumutang yung isip ko, lumutang yung spirit ko. Lalo na po pag may pagsubok akong pinagdadaanan. Lalo na pag may mga tukso. Lord, huwag mo pong hayaan na mawalan ako ng control sa sarili ko. Huwag mong hayaan na matukso ako sa love life. Huwag mo pong hayaan na pag may pinagdadaanan ako, maging paabuso kita. Tulungan mo po ako. Tulungan mo ako, Lord. Sa oras pong ito, inaanyayahan kita sa buhay ko bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Gusto kong makarating sa promised land. Hanggang di ka pa bumabalik, ang daming tukso, daming kaaway. Pero Lord, gusto kong makarating sa promised land. Ayokong paikot-ikot sa ilang. Tulungan mo ako. At alam ko, magagawa ko ito sa pamamagitan mo, Jesus Christ. Hindi sa kakayanan ko. Kasi kung ako lang, maiiwan talaga ako. Pero thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kaya sa oras na to, haawit po tayo sa Panginoon. Chorus tayo mag-start. Sabi dun sa awit natin, lift up your head, open the door, let the King of Glory come in, and forever be our guide. Gawin po natin tong panalangin, though praising siya, pero ito kasi nililid sa akin ni Lord. Gawin po natin itong panalangin. I-open natin yung sarili natin sa pagkilos ng Panginoon sa buhay natin.
gawin nating panalangin to. Yes, Lord. Lift up your head. Open the door of your life to Jesus Christ. Let the King of Glory come in and forever be our God. Minsan pa, lift up your hands. Lift up your hands, open the doors, let the King of Glory come in. Yes, Lord. And forever We want you, Jesus. We want you, Jesus. Come in our lives, Jesus. lift up your hands, open the doors, let the King of Glory come in and forever be our God. Open the door, let the King of Glory come in and forever. We welcome you, Jesus. We welcome you, Jesus. Lift up your hands, open the doors, let the We welcome King you. of Glory come in and forever be our God. Lift up your hands. Lift up your hands, open the door, let the King of Glory come in and forever be our Hallelujah. Glory. Let's all glorify Jesus. To the risen King, glory to the Son. We glorify you, Jesus. Kayang-kaya namin ang lahat dahil sa'yo. Thank you, Jesus. To the Son, glorious Son. Glory. Glory to the risen King. Glory to the Son. Glorious Son. Lift up your hands. Lift up your hands, open the door, let the King of Glory come in and forever be our God. Lift up your hands, open the door, let the King of Glory come in and forever be our God. 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 Hallelujah. Hallelujah. Sa oras pong ito, magstay lang po tayo sa presence ni Lord. Meron siyang gustong sabihin sa inyo. Sige po, magstay lang tayo. May sasabihin siya sa'yo. Hallelujah. Meron sa inyo na nanumbalik yung relationship kay Jesus. At meron siyang word para sa'yo. Hindi ko po alam kung ano yan, pero i-open lang po natin yung spiritual ears natin para marinig natin yung word ni Lord. Thank you, Lord, na sinabi mo yung sa iyong salita sa Revelations 3:20 na ang sino mang
nagbubukas ng pintuan sa'yo, ay pumapasok ka at nananahan sa kanila. Lord, I pray for everyone right now. Salamat sa restoration ng relationship sa'yo, Jesus Christ. Salamat sa forgiveness, Panginoon. Salamat, Lord, sa kakayanan na maka-overcome, Panginoon, sa lahat ng mga offers, tukso ng mundong ito. Hallelujah. And I pray, I seal this with your blood, Panginoon, yung mga ginawa niyo po sa bawat isa in the name of Jesus. Pati yung personal word mo, Panginoon, na binigay sa kanila, I pray, Lord, na hindi nila ito makalimutan. Tumatak to sa puso nila. Lord, tuwing may dadaanan sila, lagi nilang maaalala itong word na to. I pray na ito ay start pa lang. I pray lumalim pa yung kanilang relationship sa'yo bilang King, oh Lord. Continue to glorify yourself. Be their God, Panginoon, sa kanilang pag-alis sa lugar na ito, Panginoon. At kahit tapos na po yung series ng Inside Out, Lord, patuloy mo po silang baguhin from the inside out hanggang sa muli mong pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Ayan, sa lahat po na magpapapray or may prayer request, pwede pong maiwan. Birthday celebrants, ayun, healing. Sa mga nasa online, mag-PM lang din po tayo. Pag-pray ko po kayo, message nyo lang po yung page na ito. So, taas po natin ang ating mga kamay. May the Lord God, Yahweh, bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaan na nagmumula kay Yesu Kristo at ang pakikisa ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat. At ang lahat ay magsabi ng Amen! Thank you, Jesus! Sige po, picture daw muna bago umuwi. God bless po sa mga nasa online. Yung natutunan, don't forget. Sa swimming, see you!